Kering-kering yun po yun. Tulog na. Tulos tatay tutoy ka lang. Hello mga ka-therapy, at yan po ay kitang-kita po natin ang pag-aalaga ni Ate Bea kay Tatay Jun pagdating po sa pagkain. At mga ka-therapy, pasalamat tayo at nabibigyan po siya ng panahon ni Ate Bea para po makakain si Tatay Jun. So pinadala na rin po natin yan siya ng lugaw para bago man lang si Tatay Jun maliguan ay makakain po siya. Lang tubig tayo. Gusto pala tubig natin. Apa? Ayaw mo na? Pahinga ka muna tayo kay naligo ka eh. Ha? Ano tayo? Mamaya papakain ko to sa'yo, no? Hindi pwedeng sabay-sabay kasi baka magsuka ka eh. Ano, inom ka pa? Ha? Sige, ubo mo lang tayo, ubo. Basta pagtugo Popoy niyo, te. Nahihirapan siya, pagkain hindi naman. Popoy niyo, te. Baka di makababa yung Upo ka ba? pagkain. Upo ka? Upo ka? Baka di makababa yung pagkain. Ano tay? Ha? Okay na? Hindi lang siya makabighay. Nahirapan lang siya magbighay. Yan. Ang pagbighay lang kasi ano siya, hirap siya. Baka di makababa yung pagkain. Pahinga ka tayo kayo, paliguan ka namin. Huli ko may mainit siya. A few minutes later. At ayan nga po mga ka-therapy ay muli po ay kailangan ni tatay na maligo para po sa kanyang proper hygiene. At sadya nga po talagang napakahirap na parte ito ng pag-aalaga kay Tatay Jun. Dahil malusog na po ngayon si Tatay Jun, tumaba na po siya, ay mas mahirap na po siya ngayon paliguan dahil napakabigat na po ni Tatay Jun. Dahil siya po ay maayos nang nakakakain. At sa pamamagitan nga po ng ating mahal na sponsor ay nagpapasalamat po ako kay Ma'am J from Middle East. Nahatiran niyo po ng tulong si Ate Bea. Nabilhan po natin ng isang sakong bigas at yung halagang 2K po ang sobra po doon ay para po sa kanilang mga pagkain, para mabigyan din po, mahabahaginan din po ni Ate Bea si Tatay Jun ng pagkain. Maraming salamat po ma'am sa inyo pong tulong kay Tatay Jun po at kay Ate Bea. Humihiling po ako mga ka-therapy sa nais pong maging parte ng pagtulong po kay Tatay Jun ay para po mga ka-therapy sana mapanatili po natin ang kalinisan po ni Tatay Jun. Ay kung meron po sa inyo mga ka-therapy na nais po na tumulong din po kay Jun at kay Ate Bea, ay mag-comment po kayo below mga ka-therapy kung nais niyo po silang paabutan ng tulong, dahil sila din po mga ka-therapy ay nangangailangan
ng financial po na tulong para po mas mabigyan po sana nila ng panahon si Tatay Jun. Alang-alang po kay Tatay Jun na siya po ay mapangalagaan sa kanyang kalinisan po sa pangangatawan dahil hindi po madali ang magpaligo kay Tatay Jun, ang maglinis ng kanyang tahanan at ang maglaba po ng kanyang mga damit. So mga ka-therapy, kung may nais po sa inyong magpaabot ng tulong kay Jun at kay Ate Bea ay mag-comment po kayo below para po sila po ay mas makatulong pa po sa kalagayan ni Tatay Jun dahil sila naman po ay may mga sarili ding gawain, mayroon din pong paghahanap buhay at talaga pong may mga pangangailangan po silang financial. Kaya kung nais nyo po maging parte ng pagtulong kay Tatay Jun ay mag-comment po kayo at gusto nyo po magpaabot ng munting handog po sa nangangalaga po kay Tatay Jun. Maraming salamat po sa inyo mga ka-therapy at sa atin pong mga mahal na sponsor ay labis po ang aking pasasalamat sa inyo dahil kayo po ang nagpapatuloy ng pagdagdag ng buhay po ni Tatay Jun. At nung nakaraan mga ka-therapy, kitang-kita naman natin ang pangangatawan na ni Tatay Jun ay sobrang payat, marumi, mabaho. Ang mga damit niya nanggigitata dahil talagang pinabayaan na po siya ng kanyang tinuturing po na pamilya. So sa mga mahahabag pa po sa kalagay ni Tatay Jun ay labis na po ang aking pasasalamat sa inyo. Si Tatay Jun mga ka-therapy ay sinubukan na po natin siyang ilapit. Idinulog na po natin siya sa barangay na nakakasakop po sa kanyang lugar. At ang pangako po nila noon ay magbibigay po sila kahit sa pagkain kay Tatay Jun. Subalit wala po akong nakita na nagmalasakit kay Tatay Jun mula sa kanila pong barangay. Sa ikalawang pagkakataon naman po na ating paglapit sa kanya doon sa barangay ay kasama po natin si Ate Bea at ang kanya pong kapitbahay para po mas powerful sana ang aming paglapit. Subalit ayon po sa kanya ay wala pong home for aged na libre na magtatangkilik kay Tatay Jun. Si Tatay Jun po ay maaaring napakahirap dalahin sa pangangalaga ng gobyerno dahil una ay wala po siyang dokumento, wala po siyang birth certificate, hindi niya alam ang kanyang pamilya, wala talagang pagkakalinlan kay Tatay Jun, meron po siyang anak. Subalit nga po ay ito ay iniwan na siya, isang 16 years old at isang 18 years old si Casey. Subalit siya naman po mga ka-therapy ay may problema din sa isa po siyang special child, kaya hindi rin pwede na siya ang mangalaga kay Tatay Jun. Si Casey po ay nangangailangan din po ng tulong sana ng gobyerno at hanggang ngayon nga po ay nasa lansangan pa rin siya namumuhay. So, ang kalagayang ito po, dapat ang partner po dito ay ang LGU ng isang lugar sa kanila na nakakasakop sa kanila. Subalit tayo po ay bigo sa ating paglapit. Kaya ito na lang po ang nakikita natin na makakatulong pa po kay Tatay Jun ay ang patuloy na i-update ang kanya pong kalagayan, ipakita sa mga mahal na sponsor na nagmahal sa kanya at nagkalinga sa kanya na ito na po ang kanyang kalagayan. Sa ngayon po ay maayos ang kanyang pangangatawan, subalit kulang pa rin ang mga ibibigay na tulong kay Tatay Jun dahil sila Ate Bea at si Jun po ay mga good Samaritan lamang po na nagmalasakit sa kanya. At nagpapasalamat na po ako sa lahat ng mga sponsor na nagpaabot ng tulong kay Jun, lalo na po kay Ate Bea. Maraming salamat po sa inyo. Hindi ko na po kayo isa-isahin mga ka-therapy. Bawat upload po natin ay inilalagay po natin ang bawat tulong at ang pagme-mention po ng mga sponsor na nagmahal po kay Tatay Jun, kay Ate Bea at kay Jun po. Ayan po, maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyo po mga ginintong puso na kahit kayo po ay malayo ay nagmamalasakit po kayo sa kalagayan po ni Tatay Jun.
Gusto daw niya dun sa taas kaya. Hindi na pwede. Ay kasi natutuluan siya dito. Hindi siya makatulog. Ilipat kaya natin yung cutter dito, doon lang, sa dulo, sa kabila. Hindi Sa kaya baba? yan? Baba siya Baba doon. pa rin. Eh, hindi nakapako ba? Ay nakaano siya oh. Nakaano siya doon. Ha? Tulos tatay ah. Tutoy ka nga lang. Wait lang. Sige, sige. Yan. Okay. Tuwid mo dun paa mo tay. Tuwid mo. Baba mo. Baba mo Ha? tay. Ano eh, ganyan ka lang? Taasan pa kunti daw yung ano niya. Unan. Unan. Yung parang nakaupo siya. Yung ulo niya walang matukuran. Ayan. Ano na lang ulo. Ayan, okay na? Ito yung kumot niya yun. Ano siya ibang ano? Ibang kumot? Ito. Ayan. No, ayan. Sobrang taas siya ta, iisot ko ito. Hindi ako na yan niya. Kasi parang pag pinapakain ko siya, hindi siya mapulutan. Kaya dapat parang nakaupo siya. Electric pan. Init, dali. Ano tayo? Ha? Electric pan? Electric fan? Yung paa mo? Tutuwid mo? Siguro kay electric pan siguro papalipat. Oh, Ayun, matamaan pa siya. obligado, itong isang upuan, dito talaga. Ay, hindi, yung upuan niya. Hindi ko makatulong yun.
Yan. Lipat natin to. Lipat dyan. Pagpalitin natin. Yung si plastic dito sa kabila. Plastic. Top. Yan. Tapos, Ito, dito. oo. Yan. Pero ito dito. Yun ba talaga yan? Yan. Yan. Wala. Namat eh. Kaya tay. Aircon ka pa niyan. Oh. Ayaw niya. Ayaw? Malamig daw siya. Ako hindi, iba eh. Mainit yung para sa akin eh. Mainit. Ano pa? Komportable ka na? Huwag ka lang gagalaw tayo ha. Mahuhulog ka talaga dyan. Ha?